God is the master programmer. Yung DNA na ito ay blueprint po. Ito ay nilikha ng isang supernatural na being or super intelligent mind. Alam niyo po ba na ang DNA po ay isang molecule na nagtataglay ng mga tagubilin at mga impormasyon patungkol po sa isang buhay na organismo. Kung paano po ito nabubuo, kung paano ito nabubuhay, at kung paano po ito nagpaparami. Kumbaga po, itong DNA na ito ay blueprint po ng isang buhay na organismo. Ang ibig pong sabihin ng DNA ay deoxyribonucleic acid. At meron po itong 4 na chemical, namely cytosine, adenine, thymine, and guanine, which are represented by the letters C, A, T, and G. Kung napapansin niyo po, ay para po itong computer program. Di po ba ang computer program po ay meron po siyang dalawang numbers, no, 1 at 0. At yung sequencing and ordering nitong 1 and 0 na ito will determine the program. So, ang atin naman pong DNA ay merong 4 na letra. At ito po ay script din na nakasulat po dyan. Pero mas komplikado nga po siya, no? Kasi 4 nga di ba? Sabi nga po ni Bill Gates, the human DNA is like a computer program, but unlike any other computer program, it is far advanced. And there is no computer program here on Earth na kasing tulad daw po ng DNA na yan. Ang DNA po ay nakikita po yan, no, sa loob po ng ating cell, sa ating nucleus po ng ating cell. Alam niyo po, yung nucleus na yan, yung DNA na yan, ay hindi po nakikita ng ating mata. Ganun po yan kaliit. It can only be seen by an electron microscope. At nandyan po sa loob ng nucleus na yan yung ating DNA. Then we have trillions, 100 trillion cells. And 10% of that ay meron pong nucleus or tinatawag natin na nucleated. So about 10 trillion cells na meron pong nucleus at nandyan po nga yung ating DNA. And each DNA po contains about 3.16 billion pairs, no, ng CATG na yan. The DNA can store about 25 trillion information contained in 189 paperback books. Ganun po karami. So just imagine po, bawat cell na yan ay merong DNA. And we have different cells for the brain, for the heart, for the liver. Iba-iba ang function ng utak, iba ang function ng heart. So ibig sabihin po, iba-iba din po yung program ng bawat cell na nandyan po sa iba't ibang organs. That's how complex the human body is. At hindi lang po yun yung nakakapagtataka doon, no? Kasi sabi po sa research, 99.9% na po ng mga tao ay magkakapareho ng DNA. 99.9%. Ibig sabihin po ay lahat po tayo ay meron po tayong CATG. Nagkakaiba lang po tayo sa sequence and ordering nitong mga CATG na ito, no? At ang isa pa po nakakabangha ay di ba nga may script. Pero itong mga script na ito ay hindi po gagana kung hindi po sa tulong din ng mga nakapalibot po sa kanya, no? Nakapalibot doon sa cell. So, of course, nandyan si carbohydrates, si proteins, si lipids. Siyempre, nandyan po ibang parte ng cell, si Golgi apparatus, si mitochondria, si lysosome, at kung ano-ano pa. Sabi nga po sa Romans 12, 4-5, kung paano ang katawan ay binubuo ng maraming bahagi at ang bawat bahagi ay may kanya-kanyang gawain, ganun din tayong mga mananampalataya. Kahit na marami tayo, iisang katawan lang tayo kay Kristo at magkakaugnay tayo sa isa't isa. Na tayong lahat dito sa mundo, ay meron po tayong parte. Meron tayong parte, kahit mayaman ka, mahirap ka, bata, matanda, kahit ano po yung antas natin sa ating pamumuhay, no? Kahit ano po yung ating relihiyon, kahit ano po yung ating race, meron po tayong ginagampanan dito sa mundo. Naniniwala po ba kayo na talagang may blueprint ka sa loob ng katawan mo at ang may gawa ng blueprint mo ay ang Panginoon? Alam niyo po, sabi po sa Psalms, no? Chapter 139 verses 13-14. Sabi po ni David, kilala niyo ako dahil kayo ang lumikha sa akin. Kayo ang humugi sa akin sa sinapupunan ng aking ina. Pinupuri ko kayo dahil kahanga-hanga ang pagkakalikha niyo sa akin. Nalalaman ko na ang inyong mga gawa at tunay na kahanga-hanga. Pinapahiwatig pa nga ni David na alam ng Diyos ang lahat ng impormasyon tungkol sa atin bago pa lang tayo binuo sa sinapupunan po ng ating ina. At makikita na po natin, o mababasa po natin ito sa Psalms 139 verse 16. Alam niyo po, meron po isang professor, no? Si Professor Anthony Flew. Siya po ay isang famous na atheist. Ibig sabihin, hindi po siya naniniwala sa Diyos. At ang ginawa lang po niya sa buong buhay niya ay mag-ikot at talagang sabihin na walang Diyos. At syempre, para patunayan po yun, nanaliksik po siya. At alam niyo ba, after 30 years ng pananaliksik niya, nung nakita niya po kung ano po itong DNA na ito, no? Kung ano yung ginagawa ng DNA sa loob ng katawan natin. Dahil po sa DNA na yan, naniniwala na po daw siya
na ito ay nilikha ng isang supernatural na being or super intelligent mind. So why is DNA so important? This is so important because this is another proof of science that there is God and that God exists. No? On June 26, 2000, President Clinton congratulated those who completed the human genome sequencing. President Clinton said, "Today, we are learning the language in which God created life. We are gaining even more awe for the complexity, the beauty, the wonder of God's divine and wonderful gift." Dr. Francis Collins, the director of Human Genome Project, followed Clinton to the podium, stating, "It is humbling for me and awe-inspiring to realize that we have caught the first glimpse of our own instruction book previously known only to God. Math and science has provided enough proof and evidences that there is God." Kaya huwag na po tayo magdadahilan pa na walang Diyos at huwag na po tayo magbubulag-bulagan kasi nandyan na po lahat ng ebidensya. Alam niyo po, nung binabasa ko po, no, at nagre-research po ako tungkol dito sa DNA, mas lalo po akong namangha. Kasi po, di ba, nasabi ko po kanina, nasa loob po ng DNA na yan, there are 3.16 billion pairs of the CATG na yan. Alam niyo po ba kung anong pinaka-famous verse in the Bible? It is John 3:16. "For God so loved the world that He gave His only Son. For whoever believes in Him will have eternal life." Ibig pong sabihin, at the core of our being, yan na po ang sinasabi sa atin ng ating Panginoon. Na maniniwala lang tayo na pinadala po niya yung kanyang anak para po mamatay, para po isalba tayo sa ating mga kasalanan, para magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan, kasama po yung ating Diyos. God is the master programmer. He is the author of our existence. Just as God has engineered DNA to instruct the cells, He offers to instruct us to make our lives function well, for His glory, for our sake, because He loves us. God bless us all.